So, hello guys, for today's video maglalaro. Maglalaro daw. Magluluto tayo ng batchoy. Hindi batchoy. Batchoy ba yan? Tingnan. So, hello guys, for today's video magluluto tayo ng batchoy. Nabili ko na yung mga sangkap kanina doon sa market. So, ngayon, sisimulan na natin ang paghihiwa. So, dadamihan ko nga pala ng luya to para medyo malasa yung luya kasi pansin ko dito sa yung mga luya dito sa hindi ko rin masabi na matabang sila sa dito sa Finland. Parang natatabangan ba ako sa lasa ng luya. So, papakita natin yan. So, pansin nyo, kasama yung balat. Sinasama ko talaga yan. Hindi ko rin alam kasi iba binabalatan. Nakasanayan ko na kasi sinasama yung balat na luya kapag nagluluto. So guys, sa mga nagtatanong, hinugasan ko po yan. Para sa mga information nyo. So guys, madali lang naman yung pagluluto ng batchoy. Maghihiwa, magigisa ng baboy, gano'n ba? So, dadami yung kiluya kasi medyo madami itong lulutuin nating karne. Tapos, hindi po tayo gagamit dito ng dugo. Dahil wala akong nakitang dugo sa market. Tsaka yung dugong nabili ko nung last time kasi buo, hindi naman, doon na magandang gamitin ang buo-buo sa batchoy. Pero, mas prefer ko yung dugong talaga, yung pino. So, yan, naiwan na natin ang luya. Susunod po natin dito ang sibuyas. Dadagdagan po natin yung sibuyas ngayon dahil medyo madami tayo luluto na batchoy. Karne ng batchoy. So guys, dito lagi ganyan yung pagbubulat ng sibuyas. Ewan ko ba tiniwa ko sa gitna. Pwede na hiwang ganyan sa sibuyas. So, hindi naman kayo masailan. Sige lang, hiwa lang ng hiwa, guys. Pero pag sa pagluluto, sinasamahan niya ng konting love. Para masarap ang luto natin. Nakakasarap daw yung love eh. Ewan ko lang. Nakakasarap yung pagmamahal sa pagluluto. Kasi depende naman yan sa timpla ng tao. Sabagay, kung anong mo. Pag nagluluto ka, galit ka ba? Pag galit ka, medyo manghang. Ganun ba rin? Medyo matigas ng sibuyas ito. Huwag ka dyan. Sa mata ng sibuyas, guys. Hindi ako lang kabilisan yung pag-iwa. Ayak. So yan, tapos nang iwain ng sibuyas. Naresibo pa ako. Dahil kakalinis lang natin ang bahay, kailangan
Itapon natin na sa lese, maayos, ang ating niluluto. Ang ating garbage. So, sunod natin ang bawang. Ang bawang natin is ito. So, sa mga nagtatanong, today is my day off. So, ngayon lang ulit ako nakapag-upload guys. So, pasensya na sa mga nanonood na 5 ba? 6? Kasama na ako doon nanonood. Siyempre, pandagdag viewers din yun. Ganyan po tayo magawa nyo. Sa bawang, durugin nyo muna para mabilis balatan yung balat. Yan o, ang dali nyo ng balatan. Kasi isa-isay nyo ba? Tapos, nagpapadagdag tayo ng gospel song ngayon dahil it's my day off. Dagdagan pa natin ng isa. Pag ang niluluto ko is lugaw, gano'n. Dinadamihan ko yun ng bawang. Yung mga manok-manok na ginigisa. Ginadagdagan ko ng bawang yan. Pero, pag ganitong mga karne, nadagdagan ko is luya, sibuyas. Hindi ko rin alam ba. Para maglasa ba. Tapos ngayon guys, iwanan natin ngayon is yung baboy. So, kuha tayo ng lagayan. Iwalay po natin ang liver sa karne. Dahil batch yung lululutan natin, kailangan ang karne na luluto natin sa batch is ganito. Hindi ko rin alam kung tamang karne ba yung binili ko eh. Pero kadalasan naman kasi sa karne na binibili namin is ganito. So no choice kami. Mahal kasi yung ibang bilihin ng karne dito. So yan. Dito na ako. So kailangan lutuin to. Nanipisang hiwa lang yung gawin natin dito para medyo malasa ba. So, nagpasabay na rin ng luto si Richelle. So, 2 karne na yung gagamitin natin. Richelle yung kasama ko dito sa bahay. Yan. Pwede na yung ganyan. Pero dapat mas manipis yan guys. Iimpis pa naman to sana pag niluto. Dapat ganyan lang siya. So guys, pag nagluluto kayo, samahan nyo ng konting pagmamahal. So, kailangan nabilis na bagyo. I'm sorry. Kasama sa vlog yun. Pulo na yung kutsilyo ko ha. Sa batchoy wala na maselan yan. Basta igisa mo lang, pagsamasamahin mo yung karne. Makuha mo yung tamang lasa. Yun ba? Pero gusto kong ginagamit na karne kadalasan sa mga ganito. Gusto ko yung malalambot na karne na tulad ng sirloin ng parte ng baboy. Gusto ko mga ganun na ba? Ayoko nung yung tulad ng liempo. Liempo, do malambot naman siya para lutuin. Pero mas favorite part ko yung sirloin. Dahil napakalambot niya.
isang karne. Sana lulutuin ko kaso kailangan natin luto. So guys, that's for now. Hiwain muna natin yung cut. So ngayon guys, igigisa na natin, hiwa na natin yung baboy tsaka liver. Magigisa na tayo ngayon ng ating karne. Diyan natin ng konting mantika. Konting mantika pero madami yan. Kailangan kasi sa pagigigisa, is madaming lalo na igigisa na natin ngayon yung ating unahin natin ang luya. So nakikita nyo, tumutunog-tunog ang gisa. Sa pagigisa naman is madali lang yan. Kahit sino, kahit bata, kaya naman yan. Basta may gabay ng ating nakakatanda. Gisa mo lang ng konti. Tapos sunod na natin dito yung bawang pag medyo nag-absorb na yung mantika sa luya. Dito ko na siya niluto dahil madami akong gagawing sabaw. So magpapakulo na tayo ng tubig para sa sabaw. Yan, medyo nag-absorb na siya. Lalagyan na natin yon ang ating bawang. Ngayon, pag nag-brown ang ating bawang, isusunod na natin ang ating sibuyas. After nung sibuyas, ang ating celery. Ang celery naman is choice nyo naman yan kung lalagyan nyo o hindi. Ako kasi lalagyan ko for additional aroma, additional na bango ng ating bok choy. Ito yung tinatawag na bok choy Tagalog or bok choy Kapampangan. Nasa ano niya. Makikita niyo naman yung lutong Kapampangan or lutong Tagalog. Halos parehas lang sila na luto. Pagdating sa mga ganitong sabawan ba. Pero natikman kong sinigang, sinampalukang manok o sinampalukang bibes. Talagang sa Pampanga. Bibes yun. Sinampalukan. Malapot-lapot ang sabaw. Ngayon, nakikita nyo na medyo brown na yung ating, hindi pala nakikita, nakatagil lang. Medyo brown ng ating bawang. So, ilalagay na natin ang sibuyas. Pag medyo okay na ang ating sibuyas, ilalagay na natin ang celery. Ang sibuyas kasi huwag natin papakaluto dahil yung katas niyan is yung magpapalasa ng ating bok choy. Saka lalo na yung luya. Ang luya naman kailangan natin iluto dahil siya magbibigay ng lasa sa ating bok choy. So guys, nakikita nyo yan. Ang karne nga pala natin, pag ipaka-tik-tik ba natin, paka-tuyo natin. Yun, dahil nakatuyo ng ating minekos-mekos ko na yung pag-iwa dahil yung maliliit na hindi ko makamuha dahil mamadali na rin ako dahil parating na rin yung mga ating mga lagay na natin ang ating baboy. Ang pagkakado ng higay. So, igigisa natin to hanggang maubos yung pagkapula niya. So, halo-halo lang natin. Pag medyo, lalagyan natin to ng asin at paminta.
Naglalagay ako dito ng durog na paminta. So, pwede na natin ilagay ng asin. Kunting asin lang para pabusog. At paminta. Para magkalasa ang ating laman na karne. Ihalo mo yan. Mekos-mekos mo yan. So, napapansin nyo, inalo rin yung buto. Dahil dagdag lasa din yan sa ating batoy. Ayan. Mabilis uminit tong ano eh. Ba't nga pala hindi? Hindi siya nakasaksak. So, kailangan natin gumulo agad yan para namin na natin. Isa lang natin ang ating sabaw. So guys, tatakpan muna natin to. Hintayin natin to ng mga 5 minuto at ihahalo natin after that. Titingnan natin kung pwede na siya lagyan ng liver para may sama sa gisa. Thank you. So guys, nakalampas na tayo ng 5 minutes. Medyo mabango na siya. Mabango niya na guys. So, ngayon, halo natin ulit. Mekos-mekos. Ngayon, dadagdagan natin siya ng ating paminta. Ang paminta kasi ang pinakasili ko na rin. Kaya akong maglagay ng ating tapos dito, lalagyan natin siya ng 2 Knorr cubes dahil magdadagdag ako ng maraming sabaw dito. 2 pork cubes. Alis muna natin, dagdag dito ang ating pork cubes. So, yan guys. Nalagyan na natin ng dalawang. Ay, hindi pa pala. Sasama natin sa gisa yung ating liver lover. So, isasama natin sa gisa tong ating liver. So, guys, ang Tagalog na batchoy is meron talagang dugo and kapangpangan. Ako kasi hindi talaga ako naglalagay or wala talagang available na dugo sa market. So, na gusto ko maglagay, ayoko talaga yung dugo na yun. Yung bugo, sabi ko nga kanina, di ba? So, hayaan natin siya na kumulo ng kumulo. Dahil nasama na sa gisa ang ating liver at nahulog ang ating pork cubes, buksan na natin. Maglalagay tayo dito ng 2 guys. Para malasang-malasa ang ating batchoy. Dahil dadagdagan natin ng sabaw. So ngayon tatakpan natin ulit. Hintayin natin na lumambot at ma-absorb niya yung lasa. So ngayon guys ay kumukulo na ang ating dito, batchoy. So papakita natin dahil almost 10 minutes ko na siya pinapakulo. Buksan natin. So napaka-greedy ng pagkakulo niya. So ngayon, ihahalo lang natin to. Yan. Yung pinaka sabaw na lumabas sa kanya,
Yan yung magpapalasa ng ating bok choy. So ngayon lalagyan na natin ang ating tubig. Hinihintay pa natin yung dugo na binili ni Kong Jose. So just wait for the lead. Dadagdagan ko yung sabaw niya dahil gusto ko medyo madami ang sabaw nito dahil daming laman eh. Ngayon titikman ko lang ito titikman ko sandali kung sakto na ba yung lasa niya. Sakto na yung lasa niya. So, hinintay na lang natin ang dugo na lalagyan natin maya-maya. Bibili si Kong Jose dahil dagdagan pa natin siya ng kahit hanggang dito ng tubig. So, nagpakulo na tayo ng tubig at hintayin natin ang dugo maya-maya. So, stay tuned and lalagay pa natin para yung sili. Pero maya-maya na natin lalagay ang sili once na lalagyan na natin yung ating dugo. So, that's all for now guys and wait natin ng blood. So, yon luto na ang ating lapas batchoy. Ang Tagalog batchoy po natin ay luto na. Nilagay ko na rin po yung dugo at yung dahon, sili. Yung mga huling sangkap nilagay ko na. So, ngayon titikman po natin ang batchoy natin. Batchoy Tagalog. So, sa tingin ko, malasang masarap to. Ayos. So, hindi ko na patatagalin to at kakain na kami.